Samantala, sinampahan na ng kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang bagitong polis matapos nitong ipahayag ang pagkadismaya laban sa PNP at Administrasyong Marcos Jr. Kaugnay ito ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report. Kinasuhan ang pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa kanyang Facebook Live kasi takasan niyang kinundina ang umano'y maling paraan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dyan, hinimok pa niya ang mga kapwa pulis na lumantad laban anyay sa maling pamamalakad ng PNP at ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa kasong inciting to sedition, mahaharap din si Fontillas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa gitna ng umuugong na kontrobersiya, lumalabas na hindi lang ito simpleng opinyon na inilabas ni Patrolman Fontillas, kundi isang direktang hamon sa institusyong kanyang kinabibilangan. Sa kanyang viral na rant video, hayag ang kwenesyon niya ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pang walang alam sa batas ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Fontillas, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-aresto kay Duterte at pagdala sa dating presidente sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Dagdag pa ni Fontillas, tila walang alam sa batas ang administrasyon ngayon, ipinagmamalaki niyang bagamat isa lamang siyang patrolman, mas nauunawaan niya kung ano ang tama at mali. Bangag talaga tong mga to, no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, nilinaw naman ni Fontillas na wala siyang kinakampihang sino man. Para sa kanya, may mali sa pag-aresto kay Duterte at ito lamang ang kanyang ipinaglalaban. Clarification lang. Hindi ako maka-Marcos, hindi rin ako maka-Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Sa panig ng PNP, mariin nilang kinundina ang mga pahayag ni Fontillas. Ayon sa kanila, ito ay isang paglabag sa ethical standards ng pagiging isang pulis. Samantala, lumalabas na nag-awol si Fontillas simula pa noong Marso 6. At habang patuloy ang investigasyon kay Patrolman Fontillas, isang diskurso ang lumilitaw hanggang saan ang saklaw ng isang malayang pagsasalita ng mga alagad ng batas at paano ito makakaapekto sa tiwala ng publiko sa institusyong kanilang pinaglilingkuran. Sa dulo, higit pa sa isang kaso ng pagsuway, ito ay usapin ng pamamahala, pananagutan at prinsipyo sa pagpapatupad ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.